Matatag, Grade 1, Quarter 2, Week 6, Day 1. Language. Listen to specific details in spoken information such as names, numbers, and key facts. Ngayong araw, makikinig kayo sa aking kwento tungkol sa batang hindi nakikinig ng maigi. Tatalakayin natin ang kahalagahan ng pakikinig ng maigi upang makasunod ng tama sa mga panuto at matandaan ang mga detalye ng pakikinggan. Pag-uusapan din natin kung paano tayo makapagtatanong kapag mayroong hindi malinaw sa ating napakinggan. Sagutin, anong bahagi ng ating katawan ang ating ginagamit sa pakikinig? Magbasa tayo. Handa na ba kayo? Ang tainga ni Coco, kwento ni Lay Rabahante. May isang batang hindi nakikinig ng maigi. Siya si Coco. Sa bahay, kapag inuutusan siya ni nanay, hindi niya nagagawa ng tama dahil hindi siya nakikinig ng maigi. Lagi kasing paglalaro ang nasa isip ni Coco. Coco anak, pumunta ka muna doon sa tindahan at bumili ng toyo, sabi ni nanay. Hindi masyadong binigyan ng atensyon ni Coco ang lahat ng sinabi ni nanay dahil naglalaro siya. Pumunta si Coco sa tindahan ngunit nakalimutan niya kung ano ang inuutos ni nanay. Ang binili ni Coco ay suka. Pagdating sa bahay, sabi ni nanay, "Nako, hindi ka nakikinig ng maigi, Coco. Ang sabi ko, bumili ka ng toyo, hindi suka. Sana makinig ng maigi ang tenga mo sa susunod." Inutusan din si Coco ng kanyang tatay. Sabi ni tatay, "Coco anak, pumunta ka muna doon sa kwarto at pakikuha ang pulang bag." Hindi masyadong binigyan ng atensyon ni Coco ang lahat ng sinabi ni tatay dahil naglalaro siya. Pumunta si Coco sa kwarto ngunit nakalimutan niya kung anong bag ang pinakuha ni tatay. Ang kinuha ni Coco ay asul na bag. Pumunta si Coco sa kwarto ngunit nakalimutan niya kung anong bag ang pinakuha ni tatay. Ang kinuha ni Coco ay asul na bag. Pagkabigay niya ng bag, sabi ni tatay, "Nako, hindi ka nakikinig ng maigi, Coco. Ang sabi ko, pulang bag, hindi asul. Sana makinig ng maigi ang tenga mo sa susunod." Noong gabing iyon na naginip si Coco. Sa kanyang panaginip, lumaki ng lumaki ang tenga niya sa tuwing hindi siya nakikinig ng maigi. Lumaki at lumaki ang tenga niya hanggang sa hindi na siya makagalaw dahil sa sobrang laki nito. Sigaw ni Coco. Biglang tumakbo sina nanay at tatay kay Coco at ginising ito. "Hay, salamat, panaginip lang pala," sabi ni Coco. Kwinento ni Coco ang kanyang masamang panaginip. Niyakap siya ni nanay at tatay. "Nanay, tatay, patawarin niyo po ako dahil hindi po ako nakikinig ng maigi sa inyo. Simula ngayon, ititigil ko po ang ginagawa ko kapag may sasabihin po kayo. Ibibigay ko na po ang buong atensyon ko. Makikinig na po ako ng maigi." Sagutin, sino ang mga tauhan sa kwento? Ano ang nangyari sa kwento? Bakit hindi naalala ni Coco ang mga utos ng kanyang nanay at tatay? Ano ang ginagawa niya habang nagsasalita sila? Bakit hindi naaalala ni Coco ang mga utos ng kanyang nanay at tatay? Ano ang ginagawa niya habang nagsasalita sila? Bakit kaya nanaginip si Coco tungkol sa paglaki ng kanyang tenga? Ano ang naramdaman niya nang siya'y nanaginip nito? Sa huli, ano ang pinangako ni Coco sa kanyang mga magulang? Sundin ang mga sumusunod na panuto.
Ipaliwanag na kung minsan, maaaring hindi natin narinig o narinig ng maayos ang isang tao o hindi natin sigurado kung narinig o naintindihan natin ng tama ang isang tao. Sa ganitong pagkakataon, ang pagtatanong ng mga tanong ay mahalaga upang magbigay linaw. Paano magtanong ng mga paglilinaw sa pamamagitan ng pagsasabi? Paumanhin, hindi ko po narinig ng mabuti. Maaari niyo po bang ulitin ang inyong sinabi? Paumanhin, hindi ko po naintindihan ang inyong sinabi. Maaari niyo po bang ipaliwanag? Minsan, hindi natin madaling maintindihan ang sinasabi ng isang tao. Sa ganitong pagkakataon, maaari mong sabihin na, paumanhin, hindi ko po maintindihan ang iyong sinabi. Pwede niyo po bang ipaliwanag? Tandaan, ano ang inyong natutunan sa araw na ito? Paano o kailan ninyo magagamit ang inyong natutunan? Ngayong araw, natutunan natin ang kahalagahan ng pakikinig ng maigi at pagsunod sa mga panuto. Kapag naman mayroon tayong hindi naintindihan o hindi narinig, maaari tayong magtanong upang mabigyang linaw at maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sundin ang panuto at isulat ang sagot. Week 6, Day 2. Panimulang gawain. Panuto, gamit ang mga larawan sa ibaba, muling ikwento ang kwentong Ang Tainga ni Coco. Sagutin ang mga tanong. Sagutin ang mga tanong. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang iba't ibang emosyon. Tatalakayin din natin ang kahalagahan sa pakikinig sa tono ng nagsasalita dahil ito ay nagpapahiwatig o nagdaragdag sa kahulugan ng kanyang sinabi. Panuto, pagmasdan ang larawan sa ibaba at tukuyin kung anong emosyon ang ipinapakita sa larawan.
Magbigay ng mga halimbawa ng mga sitwasyon kung saan maaaring maramdaman ang mga ito. Ibahagi ang inyong mga karanasan batay sa natukoy na damdamin. Balikan ang kwento. Ang tainga ni Coco. Handa na kayo? Panuto. Pakinggan ang mga sumusunod na pangungusap at tukuyin ang damdamin o emosyon na aking ipapakita. Ang mga pagbabago sa tono, lakas ng tunog at pitch ay maaari ding magpahiwatig ng intensyon ng nagsasalita. Narito ang iba't ibang tono na naghahatid ng iba't ibang intensyon. Kapag nagtatanong, nagsisimula sa sino, ano, bakit, kailan, saan, paano at nagtatapos sa tumataas na tono. Halimbawa, kailan ang ating pagsusulit? Ano kaya ang ulam mamayang hapunan? Kapag nagsasabi ng lihim, mahina ang volume, pabulong. Halimbawa, huwag mong sabihin sa iba na kaarawan ko ngayon. Kapag nagbibigay ng utos, nagsisimula sa isang utos, diretso ang tono. Halimbawa, kunin mo ang lapis, isuot ang face mask, ilagay ang bag sa mesa. Ano-ano ang iba't ibang emosyon na natalakay natin ngayong araw? Bakit mahalagang makinig tayong maigi, hindi lang sa sinasabi kundi hindi pati na rin sa paraan ng pagkasabi? Ngayong araw, natutunan natin na mahalagang makinig ng maigi sa sinasabi ng ating kausap at bigyang pansin din ang paraan ng kanyang pagkasabi upang matukoy natin ang emosyon at intensyon ng nagsasalita. Week 6, Day 3. Panuto,
Gamit ang mga larawan sa ibaba, muling ikwento ang kwentong Ang Tainga ni Coco. Base sa ating kwento, ano kaya ang katangian ng isang taong nakikinig ng maigi? Paano natin masasabi na nakikinig siya ng maigi? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga katangian ng isang mabuting tagapakinig. Tatalakayin din natin ang iba't ibang paraan ng pagdarasal base sa ating pananampalataya. Qualities of a good listener. Nakikinig gamit ang mga mata at tenga. Nagtatanong ng maayos. Naghihintay para sa kanyang turn para magsalita. Para sa ating aktibidad, think, pair, share. Para sa katanungan, madali ba o mahirap makinig ng maigi? Bakit? Ano ang inyong naramdaman noong kayo ay pinakinggan ng inyong kapares? Ano ang inyong gagawin sa susunod upang maipakitang kayo ay nakikinig ng maigi? May isa pang masasabi nating talagang nakikinig siya sa atin tuwing nagdarasal tayo. Kahit hindi man natin siya nakikita, alam nating nakikinig siya. Sa inyong palagay, sino kaya ang tinutukoy ko? Ang tinutukoy ko ay ang Diyos. Nakikinig ang Diyos ng maigi sa ating mga dasal. Basahin ang mga salita sa ibaba. Ano ang alam ninyo tungkol sa dalawang salitang ito? Ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng dalawang salitang ito. Ano ang inyong natutunan sa araw na ito? Ano-ano ang iba't ibang katangian ng mabuting tagapakinig? Ano-ano ang iba't ibang paraan ng pagdarasal? Bakit mahalagang makinig ng maigi? Kumpletuhin, makikinig akong maigi sa aking magulang, guro, pamilya at kaibigan upang Week 6, Day 4. Panuto, pagmasdan ang larawan sa ibaba at alalahanin kung ano ang natutunan nila tungkol sa bawat paraan ng pagdarasal. Sa inyong palagay, nakikinig ba ang Diyos sa inyong dasal? Ngayong araw, tatalakayin natin kung paano magdasal. Mamaya, magsusulat tayo ng ating mga pasasalamat sa Diyos at mga nais natin na hiligin sa Kanya. Expressing oneself through prayer.
Sagutin, bakit tayo nagdarasal? Paano kayo nagdarasal? Ipakita ito. Ang pagdarasal ay isang paraan ng pakikipag-usap sa Panginoon. Ano ang sinasabi ninyo sa Diyos tuwing nagdarasal kayo? Ang pagdarasal ay isang paraan para makapagpasalamat tayo sa mga magagandang bagay na ating natatanggap o nararanasan at maipahayag ang mga bagay na ating ninanais. Narito ang halimbawa ng pagsulat ng isang panalangin at kung paano ito bigkasin. Sabay-sabay basahin ang halimbawa ng panalangin. Sagutin, ano ang iyong pinasasalamatan sa Diyos? Kumpletuhin, Panginoong Diyos, maraming salamat po sa... Sagutin, ano ang iyong hinihiling para sa iyong sarili? Kailan mo ito gustong mangyari? Kumpletuhin, sana po ay ang hiling at kailan. Sagutin, ano ang iyong hinihiling para sa iyong mga kaklase at guro? Kailan mo ito gustong mangyari? Kumpletuhin, sana po ay ang hiling, kailan, salamat po, Amen. Ikalawang markahan, ikatlong lagumang pagsusulit.